1992, bilang isang miyembro ng Knesset o Kongreso ng Israel, nagbabala si Benjamin Netanyahu ukol sa panganib na dala ng nuclear program ng Iran. Ayon sa kanya, makakagawa na daw ng nuclear bomb ang Iran sa loob lang ng ilang taon at kailangan itong mapigilan bago pa mahuli ang lahat. Habang ang gusto ng karamihan ay idaan sa usapang pangkapayapaan, para kay Netanyahu, tapos na ang panahon ng usapan at panahon na para sa mas agresibong aksyon. Noong February 28, 2026, natupad ang matagal na niyang kahilingan nang pumayag ang US na sabayan ng Israel sa pag-atake sa Iran, na siya namang nagresulta sa pagkakasawi ng dating Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Pero hindi lang Iran ang tinitingnan ni Netanyahu bilang banta sa Israel. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit din niyang itinuro ang Hamas, Hezbollah at iba pang mga grupong kalaban ng Israel bilang bahagi ng mas malawak na panganib na kinakaharap ng kanyang bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ilang ulit ding nagsagawa ang Israel ng malalaking operasyong militar sa Gaza at mga pag-atake laban sa Hezbollah sa Lebanon. Upang maintindihan natin kung bakit ganito ang mga pananaw ni Benjamin Netanyahu, kailangan nating balikan ang kanyang pinagmulan. Pinanganak si Benjamin Netanyahu noong October 21, 1949 sa Tel Aviv, isang taon matapos maitatag ang modernong estado ng Israel. Ang kanyang ama na si Ben Zion Netanyahu ay isang historian na ang specialty ay ang kasaysayan ng mga Hudyo sa Espanya. Dahil sa kanyang malalim na kaalaman sa mga pag-uusig na pinagdaanan ng mga Hudyo sa kasaysayan, naniniwala si Ben Zion na kailangang maging mapagmasid ng mga Hudyo upang hindi na sila muli pang maging biktima ng pag-uusig at karahasan. Isa ring taga-suporta si Ben Zion ng revisionist Zionism o ang ideolohiya na dapat magkaroon ng malakas at matatag na estado ang mga Hudyo upang maprotektahan nila ang kanilang sarili. Simula sa pagkabata ay ito na ang kinamulatan ni Bibi at naging malakas ang impluwensya sa kanya ng mga paniniwala ng kanyang ama. Nagpabalik-balik at pansamantalang nanirahan ang pamilya ni Bibi sa US dahil sa trabaho ng kanyang ama bilang isang historian at propesor sa kolehiyo. Dito niya naunawaan ang kultura ng mga Amerikano at kung paano gumagana ang politika sa US. Natuto rin siya na magsalita ng Ingles na may American accent. Ito ang mga bagay na magagamit niya ng husto sa kanyang paglaki bilang isang diplomat at bilang isang politiko. Pagkatapos niya ng high school, bumalik si Bibi sa Israel upang maglingkod bilang isang sundalo sa Israel Defense Forces. Naging bahagi siya ng Elite Special Forces Unit ng Israel na Sayeret Matkal at nagsilbi rin bilang reservist noong Yom Kippur War ng 1973. Ayon sa ilang mahalagang sources, ang pinakamalaking bagay na humubog kay Bibi ay ang mga naganap sa tinatawag na Operation Entebbe. June 27, 1976. Hinayjack ng 4 na terorista mula sa Palestine at Germany ang isang eroplanong naglalaman ng 248 na pasahero at 12 na crew members sa Athens, Greece. Sa utos ng mga terorista, lumipad ang eroplano papuntang Libya bago tuluyang naglanding sa Entebbe International Airport sa Uganda. Imbis na tumulong sa pagligtas sa mga hostage, kinampihan ng Uganda ang mga terorista at nagpadala pa ng mahigit 100 na sundalo upang suportahan ang mga ito. Matapos ang ilang araw, pinili ang mga Israeli at mga crew ng eroplano at pinalaya ang 148 na pasaherong hindi Israeli. Ang gusto ng mga hijacker ay palayain ang 40 na mga militanteng Palestino na nakakulong sa Israel at 13 iba pa na nakakulong naman sa ibang mga bansa. Matapos ang ilang bigong negosasyon, nagpasya ang Israel na magpadala ng isang rescue team ng mga sundalo sa Entebbe Airport para iligtas ang mga hostage. Sa huli, nailigtas ang karamihan sa mga hostage, ngunit napaslang ang commander na si Yonatan Netanyahu, kuya ni Bibi Netanyahu. Ang Operation Entebbe ay isa sa mga naging pinakamatagumpay na hostage rescue missions sa kasaysayan, ngunit isa sa mga pinakamapait na pangyayari sa buhay ni Bibi. Ayon kay Bibi sa isang interview, 26 na taong gulang daw siya noon at nakatira sa Boston nang marinig niya sa radyo ang naganap na labanan sa Entebbe Airport. Nag-alala siya nang marinig niya na napatay ang isang Israeli officer sa engkwentro,
dahil alam niya na ang kanyang kuya ang commanding officer ng rescue team. Kinagabihan, tinawagan siya ng isa pa niyang kapatid upang sabihin ang masamang balita. Parang gumuho ang mundo ni Bibi. Hindi pa alam ng kanyang mga magulang ang nangyari at siya ang kailangang magbalita sa kanila. Hindi daw niya makakalimutan ang mga hiyaw ng kanyang ina. Bilang Prime Minister, bumabalik daw sa kanya ang masakit na alaala tuwing kailangan niyang balitaan ang mga pamilya ng mga nasawing sundalo ng Israel. Ang pangyayaring ito ang naging ugat ng determinasyon ni Bibi para labanan ng mga teroristang nagbabanta sa mga Hudyo at sa seguridad ng bansang Israel. Ginamit ni Bibi ang kwento ng Entebbe at pagkakapaslang sa kanyang kapatid upang imulat ang mata ng mga tao ukol sa banta ng terorismo. Sa ilalim ng binuo niyang Jonathan Netanyahu Anti-Terror Institute, gumawa siya ng mga conference at nagsulat ng mga libro laban sa terrorism at unti-unti siyang nakilala bilang isa sa mga pinakamalakas na boses laban sa terorismo sa buong mundo. Dahil dito, umangat ang kanyang reputasyon hanggang sa siya ay maitalaga bilang ambassador ng Israel sa United Nations sa pagitan ng mga taong 1984 hanggang 1988. Habang nasa posisyong ito, madalas lumabas si Bibi sa mga programang telebisyon sa US upang ipagtanggol ang mga polisiya ng Israel at ang mga gyerang kinasasangkutan nito. Nakatulong ng husto ang kanyang kahusayan sa wikang Ingles at ang kanyang kaalaman ukol sa kultura at politika ng Amerika upang mas mapalapit siya sa mga Amerikano. Pagkatapos ng kanyang termino bilang ambassador, sumali naman si Bibi sa Likud Party, isang partidong politikal sa Israel na binubuo ng mga konserbatibong Hudyo na ang prinsipyo ay kaparehas ng kay Bibi. Sa ilalim ng partidong ito ay tumakbo siya at nanalo bilang MP o Member of Parliament ng Knesset noong 1988. Dito opisyal na nagsimula ang kanyang karera bilang isang politiko sa Israel. Pagdating ng 1993, si Bibi na ang napiling maging pinuno ng Likud Party. November 4, 1995. Pinaslang ang nooy Prime Minister ng Israel na si Yitzhak Rabin. Si Rabin ay parte ng Israeli Labor Party na direktang kalaban ng Likud Party ni Bibi. Kung ang Likud Party ay naniniwala sa mas agresibong aksyon laban sa mga Arabong kalaban ng Israel, ang Labor Party naman ay pabor sa diplomasya at mga negosasyon. Sa katunayan, si Rabin ang nanguna sa pagbuo ng tinatawag na Oslo Accords kung saan ay planong ibalik sa mga Palestino ang malalaking bahagi ng Gaza at Jericho. Dito rin nilikha ang Palestinian Authority na naging pamahalaan ng Palestine. Para kay Bibi at sa kanyang Likud Party, isang malaking pagkakamali ang Oslo Accords at isa siya sa mga pinakamalakas na boses na tumutol dito. Malaking parte din ng mga Israeli ang tutol sa Oslo Accords. Kaya naman nung nagpatawag ng eleksyon para sa bagong Prime Minister ng Israel ay nanalo si Bibi. Sa ilalim ni Bibi ay naging mas agresibo ang posisyon ng Israel laban sa Iran at iba pang mga nakikita nitong kaaway. Noong 2012, humarap si Bibi sa UN at nagbigay ng isang talumpati kung saan binalaan niya ang mundo ukol sa plano ng Iran na gumawa ng mga nuclear weapons. Pagdating ng 2015, hayagan namang kinontra ni Bibi ang Iran nuclear deal sa pagitan ng Iran, US at iba pang mga makapangyarihang bansa. Ayon kasi sa Iran nuclear deal o kilala sa opisyal na tawag na Joint Comprehensive Plan of Action, pumapayag ang Iran na limitahan ang kanilang uranium enrichment operations. Bilang kapalit, aalisin naman ng US at iba pang mga bansa ang mga sanksyon nila laban sa Iran. Kung hindi mo naiintindihan kung ano ang uranium enrichment at kung ano ang mga sanctions, ipapaliwanag ko sa iyo. Unahin natin ang sanctions. Ang mga sanctions ay pwede nating tawaging isang uri ng sandata na pwedeng gamitin laban sa isang bansa para pabagsakin ang ekonomiya nito. Isa sa mga halimbawa ay ang pagbabawal sa pagbili ng mga produkto na gawa o galing sa target na bansa. Kung isa sa mga malalaking pinagkakakitaan ng Iran ay ang langis, maaaring ipagbawal ang pagbili ng langis mula sa Iran. Dahil walang bumibili ng langis mula sa Iran, mababawasan ng husto ang kita ng Iran. Sa puntong ito, maraming mga bansa ang gumagamit ng iba't ibang sanksyon laban sa Iran, kaya naghirap ng husto ang kanilang ekonomiya.
Sa pag-alis ng mga sanctions, muling makakapagbenta ang Iran ng mga produkto sa ibang bansa at malaki ang maaari nitong kitain. Sa kabilang banda, ang uranium enrichment naman ay isang proseso kung saan ay ginagawang mas puro ang uranium. Kapag mas puro kasi ang uranium, mas mataas ang antas ng enerhiya na maaaring ilabas nito sa mga nuclear reaction. Para sa mga power plant na gumagawa ng kuryente, ang kailangan lang ay nasa 3.5 hanggang 20% na purong uranium. Sa mga nuclear bomb, kailangan ng 90% o mas mataas pa. Sa ilalim ng kasunduan, papayagan din ang mga international inspectors na suriin ang mga nuclear facilities ng Iran upang matiyak na sumusunod ito sa kasunduan. Sa palagay ni Bibi, hindi susunod ang Iran sa napagkasunduan sa Iran nuclear deal. Ayon sa kanya, magkukunwari lang ang Iran na sumusunod sa kasunduan upang magkapera. Pero hindi sila titigil sa kanilang enrichment operations. Sa kabila ng kanyang pagtutol, natuloy ang kasunduan noong 2015. Pagdating ng 2018, sa kasagsagan ng unang termino bilang US President ni Donald Trump, ay binawi niya ang Iran nuclear deal. Sa kabila ng kanyang agresibong posisyon laban sa Iran at iba pang mga masasamang elemento sa Middle East, hindi maipagkakaila na naging instrumento din para sa kapayapaan si Bibi. Ang pinakamalaking halimbawa nito ay ang tinatawag na Abraham Accords na naganap sa pagitan ng 2020 at 2021. Simula nang mabuo ang bansang kilala natin ngayon bilang Israel noong May 14, 1948, ay tuloy-tuloy na ang mga naging labanan sa pagitan ng mga Hudyo at mga Arabo sa Middle East. Ang pinakamalaking rason dito ay ang nangyari sa lupain ng Palestine. Kung gusto mong maintindihan ang ugat ng kaguluhang ito, hanapin mo ang video na ito sa channel ko at panoorin mo. May pagkakaisa ang mga bansang Arabo ukol sa issue ng Palestine. Para sa karamihan sa kanila, inagaw ng Israel ang Palestine mula sa mga kapatid nilang Arabo. Kaya naman, Israel ang pinakamalaki at pinakauna nilang tinuturing na kaaway bago ang iba pa. Kung hindi mo alam, hindi rin naman talaga magkakasundo ang marami sa mga iba't ibang bansa sa Middle East. Halimbawa, ang Saudi Arabia at Iran ay mortal na magkaaway dahil sa relihiyon. Ang Egypt at Turkey naman ay hindi rin magkasundo. Kalaban din ng Saudi ang mga Houthi ng Yemen at marami pang iba. Pero karamihan sa kanila, isasantabi muna ang mga awayan at handang magtulungan kung Israel na ang kalaban dahil galit sila sa ginawa ng Israel sa Palestine. Pero sa ilalim ng Abraham Accords, formal na nakipag-ugnayan ng ilang mga bansang Arabo sa Israel at isinantabi ang issue ng Palestine. Sa madaling salita, nabawasan ang mga kaaway ng Israel. Ngunit habang nakamit ni Bibi ang isa sa mga pinakamalalaking tagumpay ng Israel pagdating sa larangan ng diplomasya, nagsisimula namang umusbong ang isang malaking krisis sa loob mismo ng Israel. Noong 2019, naharap si Bibi sa isa sa mga pinakamalalaking hamon sa kanyang karera nang siya ay kasuhan ng korupsyon at pang-aabuso ng kapangyarihan. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Israel na ang isang nakaupong prime minister ay naharap sa ganitong klase ng mga kaso. Mariin niyang itinanggi ang mga paratang at sinabi niyang isa lamang itong paninira laban sa kanya. Habang marami sa mga leader sa mundo ay naniniwalang maaaring resolbahin ang tensyon sa Middle East sa pamamagitan ng diplomasya, para kay Bibi, wala nang dapat pang pag-usapan. Hindi perpekto si Bibi, pero para sa kanyang mga taga-suporta, isa siyang leader na kayang gawin ng kahit ano para sa seguridad ng Israel. Hindi lahat ng impormasyon ukol kay Bibi ay nailagay ko sa video na ito. Pag-usapan na lang natin ang mga yon sa ibang video. Habang ginagawa ko ang video na ito sa kalagitnaan ng March 2026, umuugong ang mga bali-balita na nasaktan o napaslang daw si Bibi sa isang pag-atake ng Iran. Sa puntong ito, chismis pa lang ang mga ito at wala pang konkretong ebidensya, kaya hindi ko na lang muna ito gagawan ng content. Gumawa nga pala ako ng Facebook group. Ang link ay nasa description sa ibaba. Sali ka para mapag-usapan natin ang ilang mga mahalagang nangyari sa kasaysayan. Si Coach Jonel po ito. See you next video.